So, isa, share sila, dalawa. Finally heard natin. What's go ba yun? Nag-sa sa pandemic. Thank you po, thank you po. Bigla namin nag-open. Yeah. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat sa pagsama po sa amin sa DSWD para po dito sa palakayan, kumustahan at kwentuhan hinggil sa Walang Gutom program na ating pong ipinapatupad. Hindi na po natin patatagalin, umpisahan po natin ang pagpapakilala sa mga kasamahan po natin ngayong umaga. Of course, nandito si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kasama din po natin si Chito Maniago ng Globe. Nandito rin po si Mr. Jay Sandoval ng Social Weather Station. And of course, si Professor Ruel Briones ng PIDS. Maraming salamat po sa mga kasama natin sa media na nandito po ngayon. Umpisahan po natin sa munting mensahe na ipapabot po sa atin ng Globe through Sir Chito. Maraming salamat po, Asek Irene. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Naku, parang hindi po tayo nag-almusal. Parang gutom pa. Can we greet our seatmates po? Good morning. Yan. Isa po sa lahat, Asek, magandang umaga po. Congratulations on this important initiative. Kami po sa Globe ay for support po no on this initiative to champion really grassroots building no and vision building initiatives. So if you may kami po sa Globe specifically we partnered with the DSWD for a survey po no which was conducted in partnership with the Management Association of the Philippines. Ito po ay naganap pong 2024 at napaka-encouraging at napakaganda po ng results po ng ating food stamp program. And this was conducted by Professor Briones and team. And sorry po. And later on, malalaman po natin kung ano yung mga results. So, naniniwala po kami sa Globe that through collective effort po no, ng DSWD at lahat po ng partners, sorry po. Po ako. Sorry po, pasensya na po. Marami po tayong ma-achieve and again, congratulations. We were yesterday, you were in Palawan and now you're here. Palakpakan po natin ang DSWD, no? Really, for championing the welfare of the Filipino people. Hindi ko na po pahabayin ang aking mensahe, but again, if there are questions, we can tackle and answer no, later on. We will be more than happy po. Globe is fully supporting po the Walang Gutom program. Good morning po. Maraming salamat, Sir Chito. At nabanggit ni Sir Chito yung research na isinagawa hinggil sa Walang Gutom program implementation. Ngayon naman po, pakinggan natin kung ano ba ang naging resulta ng pag-aaral na yan mula naman po kay Prof. Briones. Magandang umaga rin po at maraming salamat po sa DSWD Secretary Rex
dito sa pagkakataon na maging kalahok nitong pag-aaral na ito about the Walang Gutong program ng DSWD. Yung mismong survey conducted by the social weather stations, isa sa pinakamatinik if not the best known survey firm and pollster sa Philippines ngayon, no? So very reputable yung nakuha nating partner for collecting the data. We collected this data nationwide, covering 1,339 beneficiaries and 672 non-beneficiaries. Ang mga buwan is October 7 to 18, 2024, and the second wave is December 1 to 10, 2024 din po. Tapos yung mga beneficiaries natin, kung gaano kalawak yung scale up ng Walang Gutom, ganun din sila. Meron tayo North Cluster, 7 probinsya, Central South Cluster, 4 na probinsya plus Cotabato City. Tapos what I call BARM Plus, na 7 probinsya din po. Tapos dyan sa survey na yan, marami po kaming kinalap na indicator, pero i-focus lang po natin yung iilan nandito sa ating kit. Halimbawa, yung tinatawag na gutom or hunger, na may dalawang antas, moderate tsaka severe. Ano ba yung hunger? Ibig sabihin yan, nagkaroon ka ng isang pangyayari na nasabi mong nagutom ka at wala kang makain at least once in the last 3 months. Ngayon, pag sinabi mo, minsan lang naman o ilang beses in the last 3 months, moderate lang yung gutom. Pero pag sinabi mong madalas o palagi, yun yung severe na gutom na nandito sa ilang tabulations dun sa inyong mga handout. Doon sa hunger na sinasabi, batay doon sa survey between yung October and December round, talagang bumaba po, lalong-lalo na sa mga beneficiary. From 48.7% nung nagsimula, bago mag-start yung Walang Gutom, by December, naging 44.6% na lang po sa kanila ang may karanasan ng gutom or a 4.1 percentage point decline. Ngayon po, kung titignan natin yung mga cluster, pinakamalaking pagbaba po nung gutom percentage na yon ay nangyari sa BARM Plus. From 55.1%, o biruin nyo, more than half sa kanila nag-experience ng gutom sa BARM Plus before the start of the program. By December, phase of the program, 47.8% na lang. So, 7.3 percentage point within a matter of about 3 months, no? Ngayon, kung i-compare po natin sa mga non-beneficiary, actually, medyo malungkot po ang nangyari sa kanila, tumaas po ang kanilang incidence of hunger mula 43.9% to 50% or 6.1 percentage points. So, hindi lang nakababa ng gutom yung program, kundi nakaiwas sa mas matinding gutom sa mga medyo binalas at hindi naging kalahok ng program. Halos ganun din po ang kwento pag titig natin yung medyo maigting na gutom or severe hunger. 15.9% noong noong bago mag-start yung Walang Gutom, naging 11.4% na lang by December or 4.5 percentage point decline. Ngayon, at least naman po, even among non-bene, bumaba din po. Kaya lang ang pagbaba nila is only 1.5 percentage point. So bahagya lang po ang pagbaba ng severe hunger sa mga non-bene. So pwede nating conclude sa survey na ito na Walang Gutom caused both hunger and severe hunger to decline. Tapos, pwede nating sabihin ang programa mismo at hindi ibang factors ang naging cause nito kasi inambing natin sila sa grupo ng mga non-benes and they did much better. Yung mga naging bahagi ng program versus yung mga hindi naging bahagi ng program. Maraming salamat po. Maraming salamat, Prof. Briones, sa pagpapaliwanag po na iyan hinggil sa naging resulta ng pag-aaral. Sabi ko po kanina, ito ay talakayan, kwentuhan. So, hindi po magiging kumpleto itong programa kung wala pong mga tanong mula sa ating mga kasamahan sa media. So, ito na po yung pagkakataon para po kayo ay magtanong at mag-clarify hinggil dun sa nabanggit po ni Prof. Briones. Anyone? Manny Vargas? Good morning po, Manny po from DCWD. Professor, sir, yung lawak po nung
tao na sumailalim po sa pag-aaral ninyo. Ito po ba ay mas marami sa Metro Manila, sa Balance Luzon, yung sa Luz Biminda po, in terms of yung population, ano po yung target natin, sir, doon po sa pag-aaral na ito? At syempre, ano pa po yung mga factors na tinignan nyo para pagbasehan kung sino po yung mga nakaranas ng pagkagutom, sir? Does it include po ba yung kanilang trabaho? Sila po ba yung may mga regular na trabaho o yung mga minimum wage earner din po? Kasi kasama sa mga ikinokonsidera ng DSWD yun sa kanilang mga programa pati po yung minimum wage earners at iba pang vulnerable sectors. Thank you po. So parang paglilinaw po, yung survey ay inissign po siya mismo na tracker nitong walang gutom program. So kung saan mga area na ginanap yung walang gutom program, yung scale-up version ng walang gutom program, yun doon po natin sinunod yung survey. Tapos yung mga non-beneficiary, kumuha po kami doon sa mga ibang probinsya kung saan hindi naganap yung scale-up. Tapos yung probinsya, pinili po natin yung probinsya na as similar as possible doon sa mga probinsya kung saan ginanap yung walang gutom program. So, hindi po siya nakadesign na alamin yung iba't ibang mga bahagi sa pagkahanap buhay po niya. Ang design lang po niya ay para masundan, masubaybayan at mamonitor mga bene and non-bene nitong FS na walang gutom program. Good morning. Congratulations po sa walang gutom. Secrex, ngayon na nakikita natin na effective itong walang gutom program ng DSWD since we only have a few, di ba, yung ating mga beneficiaries. Ano na po yung susunod nating hakbang? Well, una, Laila, maraming salamat dahil natanong mo yan. Nung nagsimula tayo sa food stamps, kasama ka na noon eh. Natanda mo, nung una kong dating sa departamento, 6 na buwan na pilot yung ginawa natin. Pagkatapos nun, yung Globe at yung kinomission nila yung SWS para i-track yung progress ng proyekto. Kasi alam ko, tatanungin kami, ano na nangyari doon sa programa? So, sa madaling salita, tumatalab yung programa para mabawasan ang kagutuman sa bansa natin. Yun, klarong-klaro yun. Pero pangalawa, yung ano nang gagawin natin? Ngayon na alam natin na tumatalab na tong solusyon ng ating Pangulo tungkol sa kagutuman, palalawakin na natin yung programa. Kung matatandaan nyo, year 1 niya, first 300,000. So naka-enroll na yon. Kasama nga yung mga nasa likod ngayon na nag-food redemption doon sa first 300,000. Ang goal natin this year, another 300,000 at next year hopefully another 150,000. Kasi kung titignan niyo yung PSA na data, ang sinasabi natin na food poor, ito yung mga Pilipino na nakakaranas ng kagutuman, ang total na bilang nila 750,000 households. So, ibig sabihin, lahat sila ang layunin natin, household, yung 750 na yun, kailangan ma-enroll natin sa programa. Ang ginawa ng DSWD, sinigurado muna natin na tumatalab yung programa. Mahirap kasi na palawakin mo kaagad, palakihin mo kaagad, pero hindi naman pala effective. Ayaw natin na masayang yung buwis na ginagamit natin para sa programa na to. Ayaw natin siya maging wasteful spending. Kaya nagpapasalamat kami sa Globe dahil nagdala sila ng third party na monitor at evaluator, in-evaluate, sinurvey ng SWS para malaman natin effective ba yung programa. Ngayon na alam natin na effective, palalakihin na natin siya hanggang masakop natin yung lahat ng food poor at mawakasan natin ang kagutuman sa bansa natin tulad ng vision at instruction ng ating Pangulo. Sir, refresher lang, kasi di ba po, nung nag-start tayo with this program, meron din tayong mga avenues para yung mga beneficiaries natin, i-enroll natin sa TESDA so that they can help in nation building. Ano po yung updates doon? Kapag sila meron ng stable na trabaho o kumikita na, para rin ba siyang 40s, papagraduate natin mga to? Laila, tama yon. Sa project design, di ba annually may mga iba't ibang PSA na mekanismo, katulad yung community-based monitoring system, yung family income and expenditure survey,
taon-taon o every 2 years tumatakbo yung mga yan. Doon makikita natin kung yung isang pamilya may sapat na kinikita at hindi na sila nangangamba na wala silang kakainin. Kapag nakita natin na lumagpas na sila sa food poor threshold, pwede na natin silang i-exit sa programa. So ang layunin nga natin is habang binibigyan natin sila ng tulong food credits para makabili ng pagkain at hindi na sila magutom, pwede na ang isa o dalawa sa kanilang family members ay maging bahagi ng workforce natin. Bahagi yun ng design natin. Ang tinitignan natin doon kung aalis na sila doon sa food poor bracket para mag-graduate natin sila sa programa. Sir, last na, hihingi lang po ako ng update on that end. Yung mga turn over na natin sa TESDA para mag-training sila. Kamusta po sila? Laila, it's too early kasi marami nga sa kanila gusto magtrabaho pero wala namang angkop na skill set. So kailangan natin hubugin muna at patibayin yung skills nila. Pero remember, kasama na yun sa compliance nila. Hindi necessarily nagtatrabaho, kundi kung nagtatraining ka pa lang, importante na nababantayan na namin yon para may skills sila na maibalik natin sila sa workforce. Sir, do you also see the change sa ating mga housewives? Kasi di ba katulad ngayon, meron tayong training dito on how to properly prepare the food, yung tamang nutrition. Nakikita rin po ba natin yung pagbabago sa mga mindsets nila and how to prepare the food? Laila, ang culture change, ang behavior change, hindi nangyayari sa mabilis na panahon. Alam natin tayo mga Pinoy, kasama tayo doon. We have the worst eating habits. Doon tayo sa matamis, sa maalat, ayaw sa maraming carbohydrates. Pero dito, unti-unti natin silang tinuturuan kung ano ba dapat ang masustansya para sa kanilang mga pamilya para maiwasan yung long-term effects ng undernutrition o malnutrition. Kasama yan sa programa, pero aminado tayo, yung social behavior change, hindi natin kaya baguhin sa 3-6 na buwan. It will take a couple of years para makita natin yan. Pero hindi tayo titigil kasi bahagi nga ng disenyo ng programa ay yung social behavior change. Turuan sila ng tamang paghanda, pagpili, pagkain ng masustansya, mura at masarap na mga putahe. Thank you, Laila. Tawagin naman po natin ngayon si Miss Victoria ng ABS-CBN. Good morning po. Sir, clarify lang. So, nagdadagdag na kayo ngayon ng beneficiaries for the walang gutom? Yes, diba when we launched after the pilot, we explained it. First, 300,000 muna. Now, on year 2, which is latter part of this year, papasok na yung second 300,000 sa third to fourth quarter. So that will bring us to 600,000. By next year, sa latter part of next year, another 150,000 para mabuo natin yung 750,000 na tinatawag na food poor families. Gusto ko lang linawin iba ang food poor sa mahirap na pamilya. Yung food poor, sila yung talagang pagkain pa lang, hindi na sapat ang kinikita para kain ng tama. So baka kasi marami na magtanong, ba't hindi kami kasali? Gusto lang namin linawin na ang food poor, sila yung pinakamahirap sa mahirap. Sila yung maituturing natin na sa pinakailalim na ng economic triangle. So, if you can expound lang, sir, so anong qualification? Walang trabaho, may number of members sa family, wala talagang trabaho, both parents? Ma'am, remember, we always use the listahan ng database. Isa lang as of last year, yan lang naman ang database ng buong gobyerno sa pag-identify kung sino ang mahirap at hindi mahirap. Doon, kinuha natin yung may pinakamababang income kasi ang gagamitin nating income threshold ay yung binigay ng PSA. Sila yung mga pamilyang hindi kumikita ng 9,000, no? 9,000 pesos pababa per month. Sila yung tinatawag na food poor. Pero kung matatandaan nyo, sabi rin ng bagong class, wala nang listahanan. Luma na yan. Papasok na this year yung tinatawag na community-based monitoring system na bagong instrument na ginagamit ng PSA. Doon namin naman gagamitin yung mga bago nating beneficiaries kasi mas current yun. Doon natin hahanguin yung mga bagong list, yung mga bagong beneficiaryo na tinatawag na food poor. Sila yung mga hindi nga kumikita, naglalagpas sa 9,000 kada buwan. And sir, refresher lang din. So, saan po nila pwedeng gamitin yung cards? Yung mga cards na yan,
unti-unti na natin pinararami yung mga accredited retailers. Right now, we have close to 900 retailers sa mga lugar na meron tayo mga beneficiaryo. Yung mga cards nila, electronic benefit cards, pupunta lang sila doon sa retailer, pag-tap nila yon, makikita na nila yung food credit nila na available. Yung food retailer rin, yung point of sales nila, doon na nakalagay kung ano lang yung pwede nilang bilhin. Hindi naman lahat sa tindahan pwede bilhin. Nakaukit rin doon kung ilang percent ang mapupunta sa protein, ilang percent ang mapupunta sa fiber, ilang percent ang mapupunta sa carbs. Kasi nga, yun yung tanong nila, tinuturuan natin sila ng tamang balance meal na angkop sa kanilang pamilya. Ang maganda pa sa programa na to, bagamat kagutuman ang pinag-uusapan natin, yung mga retailers na yun, mga maliliit na mga agri-co-ops, mga community co-ops sa lugar nila, mga maliliit na mga tindahan. So nakakatulong rin tayo sa local economy sa lugar na yon. So patuloy tayo, habang lumalaki yung programa, dadami rin yung bilang ng mga accredited retailers, sabay silang lalaki. Sir, kasama rin ang Kadiwa store. Yes, kasama rin ang kadiwa ng mga pangulo. Meron tayong mga store areas na halo-halo yon. May agri-co-op, kadiwa ng pangulo, are small retailers. Sa katunayan, kung di ako nagkakamali, yung supplier natin sa likod, si Lot, yan si Lot. Co-op siya na nagsusupply rin sa kadiwa. Itong setup na to ay kadiwa ng pangulo setup to. Ganito rin yung, kumbaga, in-import lang namin yung kadiwa ng pangulo at dinala namin dito. Iba-ibang modality kasi. Minsan, merong areas na pupunta sila sa tindahan. Merong areas na nagsiset up ng ganito, kadiwa ng pangulo, pero ang nagsiset up yung mga co-op partners natin. So, dalawa yung benepisyo. Wakasan ng kagutuman, pero sa utos rin ng Pangulo, tulungan ang mga maliliit nating mga retailers o yung mga kooperatiba natin, ay mga magsasaka natin para masigurado natin na nakikinabang din sila sa paglago ng programa. Sir, sorry last. So sabi niyo kanina may limit, may parang protein, may ganyan. So hindi mauubos in one go yung 3,000. Actually, nasa kanila na yon. Pwede. Remember sa programa, ini-empower natin sila na magdesisyon para sa kanilang mga pamilya. Meron, sabi nga sa akin kanina, ini-interview ko si Lot, meron siya mga kliyente na konti-konti kumuha kasi walang refrigerator sa bahay. Meron naman, may storage, kukunin niya na lahat. Hindi natin tinuturuan sila kung gaano karami yung kukunin nila, basta 3,000 a month yung pwede nilang food credits. Ang tinuturo lang natin doon, ilang porsyento yung mapupunta sa bawat food groups. Kasi ayaw naman natin na puro carbohydrates yung kainin nila dahil ayaw ng DOH yun. That's a cause for diabetes later on. So, yan yung social behavioral change na pinag-uusapan. Hindi lang sila tinuturuan literally, kundi yung sa pagpili nila, merong ratio ng klase ng pagkain na gusto nila. Importante dito, balik ako ulit, nawaksan natin yung kagutuman araw-araw. Unti-unti, sa paglaki ng programa, nababawasan na ang mga food poor na mga Pilipino. Thank you po. Thank you, Victoria. Ngayon naman po si Ms. Mia ng UNTV. Ano po, Secretary, bali, clarification lang po. Pwede po maulit ito monthly. Kung halimbawa po naka-avail sila ngayon, No. Every month, hanggang 3,000 food credits lang ang pwede nilang gastusin. So pag naubos na nila yon, mag-aantay na sila till next month. Kasi tandaan nyo, supplementary lang to Hindi ito ibig sabihin na sasagutin natin yung buo nilang kakainin for the whole month. Ito ay karagdagang tulong kasi nga nakakaranas sila ng kagutuman. Yung kinikita nila na 9,000 pesos kada buwan, hindi sapat para maglagay ng sapat na pagkain para sa kanilang mga pamilya. Sir, kung in partnership po tayo sa Kadiwa, kung halimbawa meron po ako nitong food voucher, pwede ko po ba siyang i-redeem sa kahit anong Kadiwa or hindi? Hindi muna. Ang goal natin, pag lumaki yung programa, lahat sila ma-accredit, lahat ng kadiwa. Pero ginagawa natin to kasabay ng paglaki ng bilang ng mga membro. So, ngayon nasa 900 accredited retailers tayo sa 300,000. Ang goal natin, pag lumaki ulit yan, madadagdagan na madadagdagan. Ultimately, sana lahat sila. Pero di rin natin pwede biglain kasi yung bilang ng mga benepisyaryo natin, hindi rin ganun hindi pa rin nasa maximum limit.
Okay, thank you po. For SWS po, sir, kung maglalabas po tayo quarterly ng survey, ano po yung naging kakaiba nito sa ngayong survey na lumabas po ngayon, sir? Yung una, magandang umaga, no? Yung quarterly nationwide survey na ginagawa ng SWS, pareho ng tanong ang ginagamit namin. Kung sila pa ay nakaranas ng involuntary hunger, tapos kung gaano kadalas yun. Ito yung ginamit ni Professor Rowell sa pag-discuss o pag-analyze kung tumaas ba o bumaba yung pagkaranas ng gutom ng mga Pilipino. Parehong tanong ang ginamit namin. Tapos sa SWS na survey, yung pinakahuling survey ng March, nakita namin na nasa 27% na nagsabi sa buong Pilipinas base sa survey na sila ay nakaranas ng pagkagutom ng involuntary hunger. So pareho lang ng measurement. So masasabi po ba natin na ito pong isinagawang walang gutom project ay nakapagpababa po? Gano'n po ang ibinaba nitong hunger issue po natin? Kung ikukumpara doon sa nationwide na survey, may datos na presenta si Professor Rowell. So siya ang masasabi kung makapagsabi kung ito ba ay bumuti o mas bumaba kumpara doon sa national. So medyo magkakaiba yung populasyon na tinutukoy, no? So yung SWS survey is buong Pilipinas, mga 20 plus million households. Million. Ang na-cover lang natin dito, yung survey area o yung population sample is the 300,000 households ng walang gutom and probably similar number of households sa mga among the non-beneficiaries, comparable households. So, pwede natin sabihin na within that proportion, nagkaroon ng impact, pero mahirap sabihin yung exactly ilang percent ang naidulot nitong walang gutom sa buong population ng Pilipinas. We need a different survey for that. That said, within that large number, 300,000, batay sa mga figures na report namin, significant naman po ang naging impact ng program. Thank you po. Salamat, Ria. Tawagin naman po natin si Nico ng Teleradyo. Hi po, good morning po sa inyo. First question ko po siguro sa SWS po muna. With regards po dito sa mga respondents niyo po sa survey, may na-profile ba kayo sa kanila kung ano yung background nitong mga families, kung bakit sila nakakaranas ng involuntary hunger? Meron ba sa kanila na wala talagang trabaho yung mga magulang or hindi sapat yung kinikita nung mag-asawa para doon sa family nila? May background po ba such as this? So meron kaming mga nakuhang iba't ibang data, or not probably all, pero masasabi natin na marami naman po sa kanila may trabaho, pero hindi po sapat yung kinikita ng trabaho. In fact, not this survey, but if you look at overall statistic, isa sa mga mataas ang unemployment rate ay actually mga college graduates. Kasi medyo nakaka-afford sila na maghintay ng magandang trabaho. Yung mga poor talaga at halos hindi nakatapos ng pag-aaral, sila yung can't afford to wait at sila yung kahagat doon sa anumang pamamaraan na kumita. Halimbawa, maglalako lang ng very low margin. So, dahil sa kahirapan, yun na rin yung nireresult nilang trabaho. And I would say na because this survey happened to cover poorest of the poor, sabi nga ni SEC, ganun yung profile ng marami. Some of them have job, some of them have no job. Most of them mababa ang pinag-aralan. Pero interestingly, doon sa mga female-headed households, medyo mas malaki yung baba ng hunger sa mga female-headed households compared to male-headed households. Although of course, male-headed households ang nakararaming bahagi ng samples natin. Kay Secretary Rex po. Apo, Secretary, na-mention nyo kanina yung undernourished tsaka malnourished po, no? Concerned, I think gusto ko mag-focus dun sa mga kabataan. Paano sinisiguro ng DSWD na sigurado na natatanggap nitong mga kabataan na malnourished o under-malnourished yung sapat na healthy requirements po, no? Para kahit pa paano maging epektibo po itong programa po para sa kanila. Well, alam nyo, magandang tanong yan kasi utos talaga yan ng ating Pangulo. Siguraduhin na mabawasan ang stunting, yung pagkabansot. Alam nyo kasi kung titignan nyo lahat ng programa ng gobyerno, lahat siya facility-based.
yung supplemental feeding ng DSWD, pagtungtong mo sa daycare, tsaka makakatanggap ng pagkain. Yung sa DepEd, pagpasok mo sa paaralan. Pero alam natin ang stunting nangyayari mula sa pagkabuntis hanggang sa 2 years old. So by the time mahahawakan namin siya sa facility, yung stunting niya nangyari na. So irreversible na. Ang maganda sa programa na to, tinutukoy na natin yung pinakamahihirap na pamilya, yung foodborne na pamilya, at dinadagdagan natin yung kinakain ng nanay at ng bata. Kasi we can only assume na tinuturuan natin yung nanay na maghanda ng tama, lahat naman sila sa pamilya siguro makakakain. 'Di ba? Ano to eh? It's a household intervention with the ultimate goal na ang bawat membro ng pamilya ay makinabang. Tayo naman, alam natin, ang mga nanay natin, una lagi iniisip yung kanilang mga anak eh. So sa programa na to, sigurado kami, or we can be almost certain, na yung mga nanay na bahagi nito, yung may mga anak, pinapakain na nila o napapakain na nila ng tama yung kanilang mga anak na nandun sa window ng at least at hanggang mag 2 years old para mapatibay natin bago pa pumasok sa daycare facilities namin. Thank you very much, Nico. Si Mel naman po ng DZME. Felix Laban po from DZME. Sa kabuuan, so, ang SWS, masasabi mo ba na successful na lang itong program ng DSWD? Kung ang layunin ng programa ay bumaba ang kagutuman, opo, matagumpay ang programa. Ito, Secretary nga naman po, meron po akong special instructions sa President Marcos, government is pag-address sa issue ng hunger sa bansa. Yes, simple ang instruksyon at utos ng ating Pangulo. Wakasan ang kagutuman sa ating bansa. At itong intervention na to, sinukat muna natin bago natin pinalawik. Bago tayo kakain, di ba, ng gamot, alam natin may sakit tayo eh. Bago ka kumain ng gamot, gusto mo siguraduhin na epektibo. Ito na sigurado na natin na epektibo at ngayon palalawakin na natin para once and for all, mawakasan natin ang kagutuman kasi yan ang instruction ng Pangulo, yan ang vision ng Pangulo at yan ang gagawin ng DSWD. Thank you, Felix. Si Emma naman po ng DZXL. Magandang umaga po. Tanong ko lang po, di ba monthly po may 3,000 na food aid na binibigay? Do you have any plans po ba na dagdagan yun lalo na karamihan po ng pamilya dahil malawak na po, iba naman po ay hindi talaga kinakaya? Ang tinatanong mo ba, dagdagan yung bilang ng pamilya o yung dagdag yung Dagdag halaga? na halaga, 6,000 monthly na Ang food aid. good Kung news namin dadagdagan po. sa inyo ngayon, pinag-aaralan ng DSWD yan. Kami naman sa DSWD, bago kami magdagdag at bago kami magbago ng disenyo, sinisigurado natin na masusing pinag-aaralan at dumadaan sa pilot. Meron tayo kuya na pilot na tumatakbo kasabay nito kung saan tinitignan natin kung dinagdagan ba natin yung 5,000 yung halaga mas magiging produktibo ba to? Pero ngayon hindi pa tapos yung resulta ng pilot na yan, so hindi pa kami makakapagsalita kung dadagdagan o hindi. Pero one thing for sure, dito muna tayo sa tumatakbo na programa. Sinasabi na ng ating mga eksperto na sa kanilang pananaw gumagana tong programa. So kami, palalawakin natin yung programa sa disenyo na to. Pero kung ma-upgrade, lagi naman utos ng Pangulo maghanap ng mas magagandang mga lunas para sa ating mga kababayan. Okay, maraming salamat, Eman, sa iyong katanungan. Meron pa po ata tayong mga ibang katanungan. So, Laila, meron ka pa bang ibang katanungan? Sorry po, pwede pasundot lang ng other matters. Isa lang, sir. Sir, kasi di ba po yung tulad sa case ni Rose, yung ating nag-viral na si Drainage Girl, kasi binigyan po ng DSWD ito ng 80,000 pesos. Lahat po ba ay mabibigyan ng 80,000 pesos? Kasi yung iba, parang nagiging na-abuse yung pagbibigay ng pera. Laila, iba-iba yung intervention sa iba't ibang mga kaso. Kaya kanina nakita mo, may mga handling social worker tayo sa bawat kaso.
susuriin, uunawain, ano ba yung pangangailangan at ano yung angkop para sa kanya. Kumbaga sa sapatos, walang one size fits all. Nagkataon lang yung kay Rose, yun talaga ang evaluation ng social worker natin. Yun ang angkop sa kanyang kakayanan kasi kaya ako sinasabi, babalik ako doon sa kakayanan. Tinignan ng social worker natin yung financial responsibility o in fiscal management skills ng pamilya. Si Rose, saka yung husband, yung partner niya na Barker, they make 500 pesos a day. 300 pesos sa pangangalakal, 200 pesos sa pagkaka-Barker. Pero naiahon nila yung sarili nila mula sa lansangan at nakaupa sila. Sa evaluation pa lang ng social worker, may points na kaagad yon. Ibig sabihin, meron silang sariling disiplina kung paano nila pagkakasyahin yung maliit nilang kinikita. So yung ganong evaluation, nanggagaling talaga sa mga magigiting nating social workers yon. Simple lang ang utos ng ating Pangulo. Siguraduhin na walang pamilyang Pilipino na nakatira sa lansangan. Ibigay ang sapat na tulong sa bawat kaso. Thank you, sir. Thank you, Laila. Si Manny naman. Secretary, good morning po ulit. Sir, related po kay Rose, saka doon sa mga iba pa pong natutulungan na ng DSWD. Sir, for the past years po, kahit sa mga nakalipas sa administrasyon, isa po sa nagiging problema nila, yung po mga natutulungan, bumabalik din po sa kalsada. Kung nagsasayang yung effort, ano po yung ginagawa niyo to ensure na mas secure po sila at ma-improve yung buhay nila? Manny, Thank you po. nagre-react na yung isang grupo namin sa DSWD kasi na-hijack yung press con nila ng ibang grupo. Anyways, nagbibiro lang ako kasi this is really meant to talk about our anti-hunger program. Pero sige, dahil nag-viral naman si Rose, pag-usapan natin si Rose. Alam nyo, ako naging mayor ako for 9 years. And I draw my experience as being a mayor. Mahirap talaga i-sustain ng isang programa katulad ng pag-abot kung hindi tayo gagamit ng teknolohiya. Ang kakaiba sa walang pag-abot, hindi siya seasonal. Gusto ko paliwanag yun Mula day 1 namin, meron tayong teams, 100 mahigit na social worker yan, na may mga sariling sasakyan na umiikot on a fixed schedule every day for 24 hours, 7 days a week, including holidays. So isa yan sa kakaiba. Kasi pag nakita ng mga pamilyang nakatira sa lansangan na binabalik-balikan sila rin mismo na na sila na naiintindihan nila na hindi pwede yung ginagawa nila Kasi we're sending the message na hindi namin kayo titigilan hanggang sa matulungan namin kayo. Hindi yung parang, may bisita, maglilinis tayo. Ang utos ng Pangulo, dapat tuloy-tuloy ang ganitong programa. Pangalawa, ang kakaiba sa pag-abot, hindi tayo gumagamit ng dahas. Kasi yung mga hindi sustainable na program, natatakot yung beneficiaryo kasi pag makakita lang sila na naka-uniforme, kanina tumakbo na kagad, nakita nyo nga. Dito, kasama namin yung Commission on Human Rights, karapatan, tutulungan natin sila, pero rerespetuhin pa rin natin ang kanilang dangal, ang kanilang karapatang pangtao. Walang pilitan. Kukumbinsihin, babalik-balikan, hanggang sa maunawaan nila na para sa kanila to. Pangatlo, gumagamit to ng teknolohiya. Kanina nakita ni Laila may hawak na tablet yung mga social worker. May live database yan. Anong ibig sabihin? Na-profile namin yung isang individual, nilalog na namin saan namin siya nakita. Kung sumama siya sa amin, sa processing center, nagbabiometrics yan, nag-i-issue kami ng pag-abot ID. Kasi wala naman silang national ID, wala mga birth certificate, yung iba walang identity. Doon pa lang binalik na natin yung dangal nila, yung karapatang pangtao nila, the right to identification. So yung DSWD ID na yun, pag sa susunod, sumama ka ulit sa amin, matagpuan ka namin sa kalsada, pagdating sa processing center at kunin namin yung biometrics mo, at nandun ka na, makikita namin na, binigyan ka na dati. So hindi umubra. So we will calibrate our approach na maaari yung una naming approach, hindi pa rin angkop. Kasi tatandaan nyo mahirap maghanap ng solusyon sa mga problema ng pinakamahihirap nating kababayan. So hindi ko sinasabing walang bumabalik. Pero na-evaluate namin yung intervention namin. Kami ang mag-a-adjust kung ano yung pwede pa naming gawin para hindi na siya bumalik. May complete database tayo niyan. Yung 5,000 out of the 10,000 na sumama na sa amin,
Kaya namin balik-balikan yung mga kaso nila kung nasaan na sila, umuwi ba ng probinsya, nabalik ba namin sa mga kamag-anak. Importante sa amin yung backtracking para alam namin na yung pera ng taong bayan na ibinibigay sa kanila, hindi yung paulit-ulit na lamang. Salamat, sir. Thank you, Manny. Ngayon naman po, si Oscar ng GMA News. Secretary, I understand kanina na-encounter mo na yung tinatawag nating mga mole people, no? I just want to get your thoughts on this. When you saw them, yung reaction mo, and based on your reaction, ano po yung short and long-term plans for them? Ayaw nyo na ba tanongin yung SWS at siguro tungkol sa walang gutom? Bumalik tayo sa namin program, pero sila rin may hawak nun. So, sila rin yon. Una, linawin ko si Rose is not, hindi siya nakatira sa ilalim, ha? Yung story niya was quite peculiar. Naghahanap po siya ng kalakal, yung cutter niya nahulog doon sa loob ng drain, kaya siya pumasok. Pero that drain in particular, paulit-ulit niyang sinasabi na imposibleng tumira doon dahil yung clearance niya, maliit si Rose eh. Yung clearance niya, mas maliit pa sa kanya. Ang kunento niya sa amin, merong isang lugar na malapit sa Makati Men na nandun yung mga, ayaw ko sila tawagin mole people, yung mga families in street situation na sumisilong. Pinuntahan namin kaninang umaga, wala sila doon. Ang sabi sa amin ng tindahan kanina, minsan nandun, minsan wala. Dahil nga nag-viral tong story na to, na bulabog, unfortunately, hindi namin sila naabutan. Pero may follow-up yun eh. Ang kwento sa amin ni Rose, kasi dati, nung nasa kalsada siya, nakikisilong rin siya doon, na naliligo siya doon, nakikitira siya minsan, sabi niya. Ang explanation niya, pag nabubulabog sila, nagpupunta sila doon sa south, sa SLEX. Kaya kami nagpunta sa SLEX kanina. Kasi yung kalahati nung nakatira sa ilalim ng drain, umaakyat doon, minsan doon sila natutulog pag nabubulabog yung kinalalagyan nila. Now, ano reaction namin? Siyempre, malungkot kami. Kasi 2023, nag-ooperate kami sa kalsada, sa flyover, sa underpass, pero hindi namin sukat akalain merong nakatira sa loob ng drainage. Anong gagawin namin? Sisiguraduhin namin na makipag-ugnayan kami sa mga local government units at yung team namin babalik at yung mga potential na drainage na maaring pagtirahan. At hindi kami titigil, kasi utos yan ng Pangulo, hindi kami titigil hanggang sa maalis namin ang lahat ng mga pamilya na nakatira sa kalsada, langan, or now drainage at madala namin sa mga shelter namin at maibalik namin sila sa komunidad nila. Alam nyo, nakita ko kasi yung feature sa GMA 7 last night. Ang tawag ang mole people. Yung kwento kanina sa amin ni Rose, pati nung tindahan sa tabi, 15 yon na individual. At yung iba doon na ahon namin kanina. Nakita namin sila sa SLEX eh. Oh, no, not inside. I just used the word ahon na ahon namin mula sa kalsalansangan. Pero as we speak, yung team namin hindi titigil, nandun pa rin para ma-monitor at ma-monitor. Para masigurado namin na hindi na sila kailangan tumira sa drainage system. Thank you, Oscar. And panghuli po si Miss Victoria. Sir, sorry, Rose pa rin. Ayo, walang gutom. Rose pa rin, sir. Sir, clarify ko lang, yung 80,000 binigay sa kanya na, hindi pa? Or cash ba yun? Or In yung all our case, it's a gradual monitoring system. Hand-holding yan. Ang gagawin ng aming social worker, una, bibigyan siya ng pauna. Katulad nga raw kagabi, nagsimula na sila mamili ng mga ibebenta doon sa tindahan. Then, imamonitor natin sila ulit. Pag nakita natin na maganda yung takbo, dadagdagan natin hanggang sa mabuo natin yung 80,000. Lagi naman importante yung case management kung tawagin. At sa lahat ng departamento, siguro kami lang yung pwede magmalebang na kami yung may pinakamaraming case managers kasi our department is the Department of Social Workers. So, ang mga social workers ngayon ang nagki-case manage on an individual basis. Parehas nitong walang gutom, kung mapipivot ko lang pabalik. May mga case managers rin ng ating mga beneficiaries. Meron tayo sa mga probinsya na nagmamonitor on their progress at kung dapat na ba sila mag-graduate out of the program. Sa 4Ps, may ganyan din.
Importante sa amin ang case management kasi doon namin malalaman kung pwede nang mag-exit sa programa, kung tama ba ang intervention na ginagawa namin, kung kulang ba or dapat namin mag-adjust. The same profile happens even for programs like Walang Gutom. Sir, sorry, different topic. Merong report yung Agence France Press. Sabi, there are 4 porn platforms na iniimbestigahan ng EU for dahil mga children madali nilang ma-access. Ang DSWD lang po ano ang ginagawa para makaiwas, ma-prevent yung mga bata from accessing porn platforms. Kasama ng Council for the Welfare of Children or attached agency, we've been dun sa batas on OSAEC, OSAEC. Very clear doon yung responsibilities ng mga internet service providers. In fact, doon sa batas, very clear that they have to make investments in making sure na restricted itong mga porn sites na to sa mga minors. At investments has to be made. So kami patuloy naming tinupukpok, kasama namin naman dito ang DOJ, na i-pressure ang ating mga internet service providers to make those necessary investments to block these sites from readily being accessible by anybody, including minors. Vice versa, kaya OSAIC law yung tinukoy ko kasi nandun rin yung danger ng pag-post ng mga exploitative videos ng mga kabataan. Maraming responsibilidad ng gobyerno pero doon sa batas nakasaad rin ang responsibilidad ng private sector. Sir, last on this, nadagdagan ba? Ito pala. Sir. Tama. Globe is here. O yan. Sec, may nagdag ko lang po, no, because again, full support ang Globe po sa mga adhikaing tulad nito. In fact, we have invested quite a very good investment, substantial millions of dollars in terms of blocking these sites in the Philippines. Now, really, technology is very important. Nabanggit po niyo yun, Sec, no? In terms of case management, etc. Pero kami po sa Globe, no, cybersecurity, cyberbullying, and all forms of harassment, no, we try to do the best we can to support, of course, not just the DSWD, but Philippine government para patuloy po sa aspetong ito. Salamat po. Sir, either Globe or DSWD, may na-monitor ba kayo na rise sa paggamit ng mga bata, pag-access sa porn sites sa bansa? Well, I can't say kasi wala naman kami ng technology tools. Pero, I always say that, and it's not my line actually, the best prevention is early education. And the DSWD's responsibility is empowering our parents. Remember, may batas tayo, parent effectiveness sessions. We're already finalizing the modules for that. Kasi ang best safeguard mo will always be the parent. If sa bahay nakabantay ang magulang, alam nila ang mga dapat nilang gawin, then we're empowering the household. So yan, we take that to heart and sa madaling panahon, patuloy naming i-improve yung aming mga parent effectiveness sessions and modules to address the changing times. Kasi yung iba naming module, hindi pa naman kinikilala ang rise ng social media or ng internet. So lahat yan, ina-update namin yung mga module namin para empowered ang ating mga magulang to deal with this problem. Thank you po. Thank you, and si Mia ng UNTV. Balik lang po ako ulit sa Walang Gutom. Ayan. Sa SWS po, sir, nabanggit niyo po kanina na same question po ang ginagamit natin sa survey. How can we assure na accurate at mag-gauge natin na talagang accurate po yung magiging result ng survey sa pamamagitan po ng same question lang din po nagamit natin? Una, ito ay self-reported experience ng hunger. Nagsasabi kung nakaranas sila ng paghuhutom o hindi, yung pamilya mismo, yung respondent mismo. So, of course, kailangan pagtiwalaan natin yung sagot ng mga respondents natin kasi experiential to eh. So, kung nakaranas ba sila o hindi na pagkagutom, sila mismo yung masasabi nating eksperto kasi sila yung may karanasan nun eh. So, having said that, parehong tanong yung ginamit namin sa national survey ng SWS, pati dun sa survey ng mga respondents para sa pag-aaral na ito with DSWD. Ano po ang ginagawa natin? May pumupunta po ba sa mga household, sa mga bahay para po masagutin sila ng survey? Ang kadalasang metodolohiya ng SWS ay face-to-face interviews. So,
yung nationwide surveys namin, randomly selected yung mga respondents, yung mga pamilya, may sistema kaming sinusunod kung paano makapili ng probinsya, ng barangay, ng bahay within the barangay at yung mga households dun sa na pwedeng sasagot dun sa mga survey. Para sa survey na ginawa sa DSWD, kakaiba. Sila ay pre-listed. Nagsimula ito sa isang listahan no didiscuss ni Secretary ni Professor Roel at yung mga respondents na yon pinuntahan namin isa-isa sa bahay. Hinanap namin sila sa unang pagkakataon, pati dun sa mga pangalawang pagkakataon, pinuntahan ulit namin sila. Sa unang pagkakataon, naka-interview kami ng mga 2011 households sa iba-ibang probinsya ng Pilipinas. Tapos sa pangalawang pagkakataon, pagbalik namin, ang nabalikan namin ay 1,980. May konti kami hindi nakita pero halos lahat ng respondents nabalikan namin. Okay na po. Okay, thank you very much, Mia, sa iyong katanungan. Maraming salamat din po sa lahat. At bago po tayo magtapos, ingyan muna natin ng mensahe ang butihing Secretary ng DSWD, Secretary Rex Castillan. Maraming salamat sa mga kasama natin sa media na dumayo pa talaga dito para i-cover yung walang gutom at tanungin kami tungkol kay Rose. Kanina umaga pa si Rose. Una, thank you. Pangalawa, kung matatandaan nyo, nung sumama ako sa departamento, ang marching order ng Pangulo napakasimple at napakaklaro. Wakasan ng kagutuman. Nilunsad natin ang food stamp o walang gutom program noong 2023 on a pilot. Marami nagtanong, ano na nangyari? Ano na nangyari? Siyempre ang mga pilot, mahaba yan pagpapatakbuhin mo. Hindi kami pwedeng gumasta ng pera ng taong bayan nang hindi namin tinetest, sinusuri. Ito na yung resulta ng ating program at para madagdagan yung pag-aaral, nagpapasalamat kami sa Globe na siyang nagkusang loob na kunin ng SWS para sukatin yung tagumpay ng programa. Na-appreciate namin yon kasi yung Globe ay in the sphere of anti-hunger pero ginawa nila na tulungan kami ma-evaluate yung sarili namin. Mahirap kasi yung kami lang yung sasabihin namin maganda yung programa, matagumpay yung programa, tatanungin nyo kami lagi, sabi Nino, hindi naman pwedeng sabi namin. So ngayon, meron na kaming partner na third party na nag-commission ng survey ng pag-aaral at napapatunayan na yung gamot na ginagamit natin, yung walang gutom program, nakakatulong na mabawasan ang kagutuman. So ngayon, binalik sa amin yung bola. Ngayon na gumagana yung programa, palalawigin sa pinakamabilis na panahon sa instruction ng ating Pangulo para mawakasan na natin ang kagutuman once and for all. So maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat po, Secretary Rex Castillan, sa iyong mensahe. Maraming salamat din, Sir Chito ng Globe, si Sir Jay ng SWS, and of course, si Professor Roel. Maraming salamat din po sa aming mga partners mula sa media. And of course, maraming salamat sa lahat ng mga beneficiaryong ng walang gutom program na nakinig po sa atin ngayong umaga. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Nice now. Oo eh. Pero it's a